Sinabi ng Iran na sinisisi nito ang Amerika at si Pangulong Hiniling ng Prime Minister ng Israel sa United States na makilahok sa digmaan laban sa Iran ayon kay Trump. Nagway magspitaloy si Enlalo pa at nagspagway na tax man. It will may usin sa American Sangat kay Estados Unidos. Mabilis na lumalala ang sitwasyon sa gitnang silangan at mukhang maaaring madamay ang United States dito. Kahapon lang, opisyal na hiniling ng Israel sa United States na sumali sa kampanyang militar laban sa Iran. Ngunit tinanggihan ng United States ang kahilingan. At ngayon sinabi ni Pangulong Trump na maaaring makialam tayo sa hinaharap. Ngayon, natalakay na natin ito kahapon. Pero may dalawang sitwasyon lang kung saan makikialam ang United States sa digmaang ito. Una, kung atakihin ang mga tropa o manggagawa ng United States. Pangalawa, langis. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa langis maya-maya lang. Dahil nagkaroon ng matinding paglala sa pag-atake sa mga oil refinery at ari-arian ng langis ng bawat panig ngayon. Pero bago yun, pag-usapan muna natin ang mga manggagawa ng United States. Kamakailan, may napakadelikadong insidente sa embahada ng United States sa Iraq. Pinabagsak ng puwersa ng United States ang isang suicide drone malapit sa Konsulado General ng United States sa Irib, Iraq. Mataas ang posibilidad na mga proxy group ng Iran sa Iraq ang may gawa ng pag-atake. Heto ang kuha ng drone. Ang konsuladong ito ay kasalukuyang hindi pa ganap na gumagana sa buong kapasidad nito. Ngunit may mga Amerikano pa ring nagtatrabaho para sa gobyerno roon. Kaya siguradong magiging malaking issue ito kung magkakaroon ng kahit anong uri ng pag-atake sa embahada. Mas nakakabahala pa, mayroon ng malaking protesta na nagaganap mismo sa labas ng lugar kung saan matatagpuan ang embahada. Heto ang video ng protesta. Ang mga ito, tiyak na nakakabahalang mga pangyayari ito at patuloy naming kayong bibigyan ng update kung may mangyari man. Kaya i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Nakakatulong ito para makasabay ka sa mga susunod naming video at sa algorithm. Ngayon, pag-usapan natin ang panayam na ibinigay ni Pangulong Trump ngayong araw. Gusto ko lang pag-usapan ang sinabi niyang ito. Sinabi ni Trump na hindi sangkot ang United States sa opensiba sa kasalukuyang digmaan ng Israel at Iran, pero posible raw na madamay tayo. Siyempre, ilalagay ko ang disclaimer dito, mahilig talagang magsalita si Trump, lalo na kapag may mga mamamahayag, kaya ayaw nating bigyan ng sobrang bigat ang mga sinasabi niya sa isang panayam lang. Posible talaga yan, lalo na kung patuloy na tumitindi ang sitwasyon sa gitnang silangan. Ito ay isang post na ginawa niya kahapon lang. Walang kinalaman ang United States sa pag-atake sa Iran ngayong gabi. Ngayon, pansinin mo ang mga salitang ginagamit niya. Tinutukoy niya ng eksakto ang pag-atake na isinagawa ng Israel. Ngayon, itutuloy ko ang tweet. Kung kami ay inatake sa kahit anong paraan, anyo o porma ng Iran, ang buong lakas at kapangyarihan ng sandatahang lakas ng United States ay babagsak sa inyo sa antas na hindi pa kailanman nakita. Gayunpaman, madali nating mapagkakasunduan ang Iran at Israel at maiwasan ang marahas na elitang ito. Sa kanyang mga komento, sa kanyang mga pahayag at maging sa kanyang mga kilos, tila matatag si Trump na hindi makikialam ang United States maliban na lang kung buhay ng mga Amerikano ang malalagay sa panganib. Sa katunayan, may lumabas tayong nakakagulat na ulat ngayong araw na nagpapatunay sa posisyon ni Trump. Bineto ni Trump ang plano ng Israel na patayin ang kataas-taasang pinuno ng Iran. Ayon sa ulat, naganap ang planong ito sa nakaraang 2 araw posibleng noong gabing sinimulan ng Israel ang Operation Rising Lion. Narito ang isang nakakaintrigang pahayag na sinabi ni Trump sa Israel. May napatay na bang Amerikano ang mga Iranian? Wala pa. Hanggat hindi pa nila iyon ginagawa. Hindi pa tayo dapat magtuon sa mga leader ng politika. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ng ulat na ito ay lumabas ito bandang 11:00 ng umaga Eastern Time noong Linggo. 1 oras matapos, ininterview ng Fox News ang punong ministro ng Israel at tinanong siya tungkol dito. Ito ang sinabi niya.
Maraming maling ulat tungkol sa mga pag-uusap na hindi naman talaga nangyari at hindi ko napapasukin pa yon. Pero masasabi ko sa iyo, ginagawa namin ang kailangan at dapat naming gawin. Naniniwala akong alam ng Estados Unidos ang makabubuti sa kanila at hindi ko na ito papasukin pa. Ngayon, masyado na akong nakikinig sa mga politiko tuwing may libreng oras ako. At may napansin ako rito. Hindi niya sinabing mali ito. Sinabi niya na maraming maling ulat ang lumabas, kaya hindi na niya ito papansinin. Ngayon, hindi ko alam sa inyo. Ipaalam niyo sa akin ang mga opinyon niyo sa mga komento sa ibaba. Pero sa tingin ko, sinusubukan lang niyang umiwas sumagot sa tanong sa isang tipikal na paraan ng mga politiko. Pero hindi niya itinanggi ang ulat. At kung iisipin natin, may sense na ayaw ni Trump na aprubahan ang pagpas lang sa isang leader ng bansa dahil magbibigay iyon ng masamang halimbawa. Ayaw mong gawing karaniwan ang political assassination, lalo na kapag nakikitungo sa mga teroristang estado tulad ng Iran, Houthis, Hezbollah at Hamas. Pag-usapan natin ang ikalawang punto. Ang ikalawang dahilan kung bakit maaaring makialam ang United States sa digmaang ito ay dahil sa langis. Wala pang opisyal mula sa administrasyon ang nagsabi nito ng hayagan. Pero alam nating lahat kung gaano kahalaga ang langis sa administrasyon ng United States at sa mga mamimiling Amerikano. Ngayon, malaking araw ang linggo pagdating sa paglala ng tensyon laban sa mga ari-arian ng langis sa parehong bansa, Israel at Iran. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa nangyari sa mga ari-arian ng langis sa Iran noong linggo ng umaga. Kanina umaga, nabasa ko na may isang oil field na tinamaan, ngunit ang oil field na iyon ay pagmamay-ari ng Iran at Qatar. Anong mga uri ng pag-aalala ang meron o? May nakikita ka bang posibilidad na maaaring lumawak pa ito? Magandang tanong ito. May ilang ulat din ako tungkol dito na gusto kong pag-isipan natin ang mga pinagkukunan. Ito ay isang opisyal na pamilyar sa oil field na ito. Tungkol naman sa gas field na binanggit mo, ito ay isang shared na gas field, ang pinakamalaki sa buong mundo. Mula Iran, nagsisimula ito malapit sa Bandar Abbas sa timog, pero umaabot sa kabila kung saan may investment ang mga Qatari at Amerikano. Ayon sa isang source, mapanganib na paglala ang Israeli strike dito dahil may pangambang kung tuluyang matarget ito at magsimulang gumanti ang mga Iranian. Humaring kung maapektuhan kung sing interes sa to ari-arian ng Amerika sa rehiyon, maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya. Posibleng ito ay magdulot ng pag-atake sa puwersa o embahada ng United States sa rehiyon. Dahil dito, tiyak na may mga opisyal sa rehiyong ito na nag-aalala sa lokasyon ng mga pag-ataking ito. Ang mahalagang punto ay nauunawaan ng mga Israeli na ang susunod na hakbang sa pagtaas ng tensyon ay ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya sa Iran na ginagamit ng rehimen para punduhan ang kanilang ballistic missile program na ginamit upang paputukan ang mga lungsod ng Israel tulad ng kinaroroonan natin dito sa gitnang Israel at tamaan ang mga gusali. Kaya't lahat ng ito ay magkakaugnay at masusing nagmamasid ang buong rehiyon sa mga susunod na mangyayari. Ngayong linggo ng gabi sa oras ng Amerika, inatake ng mga Iranian ang mga oil assets sa Haifa, Israel bilang ganti. Pag-uusapan natin yan mamaya. Sa ngayon, pag-usapan muna natin ang mga oil assets ng Iran na inaasahan ng maraming bansa. Ang China ay kumukuha ng 80 hanggang 70% ng langis mula sa Iran. Kaya kung may mangyari sa supply ng langis ng Iran, haharapin ng China ang isang maliit na krisis sa enerhiya. At ganito kung paano mas maraming mga bansa ang maaaring madamay sa digmaang ito. Pangalawa, kung patuloy na tataas ang presyo ng langis, ito ang masamang epekto ng digmaan. Kapag tumindi na ang tensyon, hindi mo alam kung saan ito titigil. Maaaring magpasya ang Iran na harangan na lang ang Strait of Hormuz. Ngayon, hindi ito malamang na mangyari, pero posible pa rin. Maaaring mangyari ito. Hindi na kailangan ng Iran ng makapangyarihang kalaban para harangan ang Strait of Hormuz. Tulad ng nakita natin sa Red Sea kasama ng mga Houthi, ang pag-atake sa isa o dalawang barko ay sapat na upang maparalisa ang pandaigdigang industriya ng pagpapadala sa naturang choke point. Sa totoo lang, mas mahalaga pa marahil ang Strait of Hormuz kaysa sa Red Sea dahil isang kalimang bahagi ng supply ng langis ng buong mundo ang dumadaan sa kipot na ito. Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, at Iran. Ang mga bansang Gulf ay dumadaan sa Strait of Hormuz para magpadala ng kanilang mga oil tanker. Kaya isa ito sa pinakamahalagang kipot sa mundo. At kung susubukan man ng Iran na harangin ito, siguradong makikialam ang United States Navy para tiyakin ang kalayaan sa paglalayag. Ngayon,
Ilipat naman natin ang ating atensyon sa Israel dahil kagabi lang gumamit ang mga Iranian ng posibleng bagong uri ng mga misil. Isang mas makapangyarihan at mas eksaktong misil para targetin ang mga energy asset ng Israel. Siguradong madidemonetize ang video na ito dahil sa clip na ito. Pero mahalagang maintindihan ang buong konteksto. Kapalit nito, pakiusap ko lang na pindutin nyo ang like at subscribe button sa ibaba. Tingnan natin ang clip. Ngayon, nire-record ko ito ng linggo ng gabi at ayon sa mga unang ulat, mukhang 2 o posibleng 3 ballistic missiles ang nakalusot sa depensa ng Israel at tumama sa oil refinery. Ito ang pinakamalaking oil refinery ng Israel sa Haifa. Malaking bagay ito dahil may multi-layer air defense system ang Israel kasama ang United States na dapat pumipigil sa mga ganitong pangyayari. At ang katotohanang 2 o posibleng 3 missiles ang nakalusot at tumama sa isa sa pinakamahalagang target sa loob ng Israel ay talagang nakakabahala. Sa Lunes ng umaga, magkakaroon tayo ng mas maraming impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari o kung ano ang ginagawa ng Iran para malampasan ang depensa nila. Kaya siguradong i-update namin kayo sa livestream. Pero sa ngayon, ayon sa maraming military experts, ang mga missiles na pinakawalan ng Iran sa Israel sa pinakahuling pag-atake ay napaka-eksakto at iba sa mga ginamit ng Iran noon. Ayon sa Iranian Foreign Minister, sa pambansang telebisyon noong linggo, ito ay isang bagay na kanyang sinabi. Sinabi niya na may mga sandata ang Iran na hindi pa nakikita ng Israel at gagamitin nila ito sa linggo. Pero sa kabilang banda, dito ko gustong ilagay ang disclaimer. Palaging ganyan magsalita ang pamunuan ng Iran. Sila ay nagsasalita sa paraang palaisipan, nagsasabing may mga lihim na sandata na di pa nakikita ng iba. Maaaring tama ito, malalaman natin sa Lunes ng umaga. Ngunit sa ngayon, linggo pa lang ng gabi. Nakakabahala talaga ito. Sa ngayon, naging matagumpay ang depensa sa himpapawid ng Israel. Kasing tagumpay ng inaasahan mo sa kahit anong air defense laban sa ballistic missiles. Ginagamit ng Israel ang Iron Dome na talagang epektibo lang laban sa mga rocket na ginagamit ng Hamas at Hezbollah. Pero meron din silang David Sling at Arrow 2 na napaka-epektibo laban sa ballistic missiles. Bukod pa dyan, pinautang din sila ng United States ng Patriot missiles at Terminal High Altitude Area Defense System. Bawat Terminal High Altitude Area Defense System ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $800 milyong at bawat interceptor na ginagamit ng Terminal High Altitude Area Defense ay nasa $12 milyong ang halaga. Talagang napakamahal, pero sobrang matagumpay naman ito. Ito ang pinakamahusay na air defense sa buong mundo, lalo na laban sa ballistic missiles na dumadaan sa kalawakan. Sinisira ng Terminal High Altitude Area Defense System ang mga missile habang nasa kalawakan. Ito ay epektibo ngunit alam ng Iran kung paano lagpasan ang air defense system. Tuwing umaatake ang Iran, sabay-sabay nilang pinakakawalan ang 50 ballistic missile. Kahit mapatigil ng air defense system ang 75% ng mga missile, may 1 o 2 nang makakalusot pa rin at magdudulot ng matinding pinsala. Narito ang iba pang detalye. At may nasira ring ilang gusali, inalis namin ng apoy at naghanap ng mga nasugatan at tinulungan ng mga tao. Nag-aalala ka ba na may mga tao sa ilalim ng guho? Hanggang hindi pa kami nakakapasok sa gusali, nag-aalala pa rin kami na baka may mga tao pa ron. Salamat po sa inyong oras at kayo rin po. Makikita ninyo na ito at isang lokal na bumbero. May mga medic na naroon sa lugar pero sinabi niya kung ano ang pinakamalaking alalahanin ngayon, Ashley, at iyon ay ang posibilidad na may mga taong naipit sa ilalim na sa guho at debris mula sa mga gumuhong gusali. Kritikal ang mga susunod na minuto at oras, lalo na kung may mga nasugatan at nakaligtas sa unang pagsabog. Nais nilang marating agad sila sa lalong madaling panahon. Sa malayo, nagtatayo sila ng tolda na nakita na natin dati. Ginagamit ito para sa pag-check-in ng mga tao sa kanilang lugar. At ibibigay nila ang kanilang mga pangalan, pati na rin ang kanilang mga address at mga kamag-anak, kaibigan o miyembro ng pamilya na nasa lugar upang masigurong mabibilang ang lahat. Ayon to sa lokal na hepe ng bumbero, may mga taong nawawala pa rin hanggang na ngayon. Habang nagsasalita tayo ngayon, Ashley, nagdadala sila ng mga stretcher, naghahanda para sa pinakamalala.
Magiging maingat kami sa ipapakita namin live. May mga ambulansyang naghihintay sa di kalayuan para malaman ang kahihinatnan. Ito ay sinususun yung orange nose stretcher. Nice days, Mayor Farr. Nang dumating kami, lahat ay naglalagablab sa apoy matapos tumakbo papunta rito ang mga unang rumesponde sa lugar. Ito ang mga mamamayang Iranian na umaalis ng Tehran dahil ganun kalala ang pagpapakita ng mga Israeli jets sa lungsod. Ayos, nakuha natin. Sobrang traffic. Tignan natin ang mga mapa saglit. Goose, mayroon pang ilang F-17 at Russian jets ang Iran, ngunit karamihan dito ay nasira na noong unang gabi pa lamang ng digmaan. Kaya nung nagsimula ang operasyon, winasak ng Israel halos lahat ng air power ng Iran o Air Force. At kahit na may mga jets pa sila na pwedeng gamitin, alam nilang wala silang laban. Hindi na nakikipag-dogfight ang Syria laban sa Israeli F-17 at F-35 gamit ang kanilang mga jet na walang kwenta dahil kulang sila sa firepower kumpara sa Israel. Hindi na lang nila nilalagay sa panganib ang sarili nila. Ngayon, ito ay parang isang kalsada lang, isang clip lang, at naiintindihan ko kung gusto ninyong sabihin na, baka isang hiwalay lang na kalsada yan. Pero hindi ganun ang kaso. Kung titingnan mo sa Google Maps, na iniisip kong Google Maps ito, hindi ako sigurado kung available ang Google sa Iran. Makikita mo kung gaano karaming trapiko ang umaalis sa lungsod. Sinusubukan ng lahat na umalis ng lungsod dahil sa matinding pinsala. Maraming opisyal ng gobyerno at mga lider ng militar ang naninirahan sa Tehran. Kaya hinahabol sila ng Israel at ang mga mamamayan ay umiwas na lang sa labanan. Maraming mamamayan din ang galit sa gobyerno. Galit sila sa gobyerno dahil hindi ito lumalaban. Hindi dahil sa iniisip mo, galit sila sa gobyernong Iranian dahil sa hindi sapat na pag-atake sa Israel. Ito ang ilang kuha ng mga taong umaalis sa lungsod. May traffic jam. Maraming taong sumusubok na sa tingin ko ay mausok. Hindi ko alam saan sila pupunta. Baka sinusubukan lang nilang magtungo sa mga mas malayong bayan kung saan posibleng wala ang Israel. Hindi gaanong binobomba. Kasi talagang tinatarget ng Israel ang Tehran, kung saan naroon ang pamunuan at sinisira nila ang mga pasilidad nuklear. Isa na rito ang nasa Nansa na talagang lubhang nasira o talagang napinsala. May isa pang target nila ngayon na nasa bundok pero hindi ko matandaan ang pangalan. Pupunta tayo dyan maya-maya pagkatapos nating daanan ang balita. Panoorin muna natin itong clip. H. Billy, maraming mayayamang tao sa Iran. Karamihan ay bahagi ng gobyerno. Hindi ko alam kung umaalis sila. Ayon sa IRGC, ang sino mang nagtatrabaho sa kanila na hindi magpapakita sa tungkulin o nagtatangkang tumakas ng bansa ay ituturing na traidor. Mahirap umalis kung nagtatrabaho sa gobyerno, pero maraming pamilya ng matataas na opisyal ang umaalis ng bansa. Di lang sila aalis ng lungsod, kundi pati ng bansa. Pupunta sila sa Rusya at sa mga bansang kaalyado ng Iran. Kwasi, hindi ko talaga alam kung gaano katagal-tatagal ang digmaan, pero tinutugis ng Israel ang maraming bagay sa Iran. At hindi na lang ito limitado sa mga nuclear facility. Hindi na rin ito limitado sa mga kagamitang militar. Mas marami pa silang tinatarget na parang gusto talagang pabagsakin ng Israel ang rehimen. Hindi madaling mapapatalsik ng Israel ang gobyernong Iranyano sa pamamagitan lang ng pambobomba. Pero ang magagawa nila ay lubos na pahinain ng Iran at ang rehimen para ang ibang anti-gobyernong grupo sa loob ng bansa ay makapag-alsa at mapatalsik ang administrasyon. Gayunpaman, nangangahulugan ito na kailangang mag-alsa ang mga Iranian laban sa gobyerno. Hindi basta mapapatalsik ng Israel ang gobyerno nito. Tingnan mo, lahat ng kalsadang palabas ng lungsod ay sobrang siksikan. Grabe talaga. By the way, halos 2,500 tao na tayo dito. Kung ngayon ka lang sumali, siguraduhin i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong talaga yan sa amin para sa algorithm. At ngayon, nakikita natin ang ilang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng Israel sa Tehran. Pangunahin, may mga footage tayo ng mga pinsala sa mga nuclear facilities din. Pero hindi ganoon kalapit ang mga footage na yon sa lungsod dahil maraming tao sa lungsod na nagre-record at nag-a-upload ng lahat. Ito
Ito ay napakalakas ng tunog ng footage na ito, kaya paalala lang sa lahat. Yodiland, pag-uusapan natin mamaya ang posibilidad na madamay tayo sa issue. Malinaw naman na ayaw ng Iran na madamay tayo at ipinapakita rin nila iyon. Kahit na sa publiko ay nagpapadala sila ng babala sa United States, sinabi ng rehimeng Iranian sa publiko na kung patuloy na poprotektahan ng United States ang Israel laban sa mga misil ng Iran, magsisimula ng atakihin ng Iran ang mga base ng United States. Parang kailangan talaga nilang sabihin, yon di ba? Mukha na silang mahina sa harap ng mga mamamayang Iranian at hindi nila pwedeng basta-basta na lang tiisin lahat yon dahil maaaring magdulot yon ng kaguluhan sa loob ng bansa. Gumagawa sila ng mga pahayag na parang laban sa United States. Pero sa totoo lang, ang Iran, pamahalaang Iranian, at si Ayatollah ay ayaw talagang makialam tayo dahil winawasak na sila ng Israel. Kung makikialam ang United States, tiyak na mahihirapan sila. Alam natin ito dahil sa ilang dahilan. Una sa lahat, kung talagang gusto nilang maglagay ng presyon sa buong mundo, isasara nila ang Strait of Hormuz. Maraming bansa, kabilang ang Saudi Arabia, United Arab Emirates Qatar, at Iran, ay dumadaan sa Strait of Hormuz para ipadala ang kanilang langis. Kukunin ko ang mapa para makita kung kakayanin kong ipakita ito dito. Strait ng Hormuz. Nandito na, ayon, nakuha ko na ang mapa dito. Kaya, kung makikita ninyo dito, ito ang Strait ng Hormuz. Ito ang Iran at Saudi Arabia, pati Iraq at United Arab Emirates. Maraming bansa ang gumagamit ng daang tubig na yan para magpadala ng langis sa buong mundo. Kaya, kung talagang gugustuhin ng Iran na manggulo hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo, pwede nilang isara ito. Pero ibig sabihin noon, halos 99% na makikialam ang United States. Naalala mo noong iniisip ko kung makakakuha tayo ng mas malaking larawan sa kabila lang. May mas malaking larawan ka ba? Maliit kasi ito. Maghahanap muna ako ng mas maayos na larawan. Estado ng Hormuz at ano nga ulit yung isa? Pulang dagat. Ilang buwan lang ang nakalipas. Dito mismo, sinusubukan ng mga Houthi na isara ang Bab al-Mandab Strait, isang mahalagang choke point. Sigurado akong mali ang bigkas ko niyan. At nakialam ang United States, nagsimula silang magpadala ng B2. Nagsimula tayong magpadala ng B2 laban sa mga target ng Houthi. Ayaw ulitin ng Iran ang ginawa ng United States, kaya hindi nito isasara ang Strait of Hormuz. Pero kung gusto ng Iran na makialam ang United States sa panig ng Israel, ito ang gagawin nila. Maaari ring atakihin ng Iran ang mga base ng United States sa gitnang silangan para makialam ang United States. Ngayon, kahapon, 3 drone ang umatake sa isang base ng United States sa Iraq o kahit papaano sa isang lugar kung saan naroon ang mga sundalong Amerikano. Doon natin inilalagay ang mga sundalong Amerikano. Malamang hindi inaprubahan ng Iran ang grupo na marahil ay sinusuportahan nito. Pero may alinlangan ako na personal na inaprubahan ni Ayatollah ang mga pag-ataking iyon dahil parang ordinaryong drone lang ang ginamit. Ang mga base ng United States sa Iraq ay madalas na inaatake. Ngunit hindi ito malaking pag-atake. 3 drone ang napabagsak. Kung magkakaroon ng seryosong pag-atake laban sa mga base ng United States sa gitnang silangan, tiyak na makikialam ang United States subalit hindi ito nais ng Iran. Magandang balita iyon, ngunit iyan ang problema sa digmaan. Kapag nagsimula ang digmaan, hindi natin alam kung gaano ito lalala at kung gaano kabilis. Pero tapusin muna natin ang clip, panoorin ulit bago tayo magpatuloy. Kaya ito ang Tehran. Para sa lahat ng kakapasok lang, ito ang Tehran. Oo, World 22. May ilang oposisyon sa gobyerno sa Iran laban sa pamahalaang Iranian. Pero sa maraming video online, makikita ang mga protesta sa Iran. Tandaan, marami sa mga protestang ito ay hindi laban sa gobyerno, lalo na noong nakaraang 2 araw kung saan tinalakay natin ang maraming video ng protesta sa livestream. Nangyayari ang mga protestang iyon dahil gusto ng mga Iranian na atakihin ng kanilang gobyerno ang Israel. Kaya parang sumusuporta sa gobyerno ang protesta, hindi laban dito. Ngayon, may mas marami pa akong video ng pinsala sa Tehran. Pupunta tayo doon, maya-maya lang. Pero hindi lang ito sa Tehran. Hindi lang ito sa Iran. Kailangang talakayin na ang Iran ay may matagumpay na missile program at maraming ballistic missiles.
Gumamit sila ng 7-8 bugso para atakehin ang Israel gamit ang mga ballistic missiles ng maraming beses. Mayroong maraming air defenses ang Israel, kabilang ang Iron Dome na hindi gaanong epektibo laban sa ballistic missiles. Ang Iron Dome ay talagang ginagamit laban sa mga rocket at iba pang mga bagay na ginagamit ng Hamas at Hezbollah. Hindi talaga ito para sa ballistic missile, pero mayroon silang David Sling at Arrow na talagang epektibo laban sa ballistic missiles. Marami rin silang United States air defenses na ipinahiram natin, sa tingin ko. Mayroon silang Patriot missile at mayroon din silang Terminal High Altitude Area Defense System na siya ring pinakamahusay sa buong mundo, sa totoo lang. Ang Terminal High Altitude Area Defense System ay may kakayahang pabagsakin ang mga ballistic missile hindi lang sa atmosphere, kundi maging sa kalawakan. Pero ang problema sa lahat ng ito ay ang interceptor. Alam mo, may hangganan kung ilan lang na ballistic missiles ang kayang pabagsakin ng mga air defense na ito. Ang ginagawa ng Iran ay nilalampasan lang nila lahat ng air defenses. Kaya nagpapadala sila ng halos 20, 30, minsan 50 ballistic missiles nang sabay-sabay sa loob lang ng ilang segundo. Kahit mapigilan ng air defenses ang 75% sa kanila, may 1 o 2 ng nakakalusot at nagdudulot ng matinding pinsala